Magandang umaga. Maaga akong nagigising sa umaga para asikasuhin yung asawa ko sa trabaho. Pinaghahanda ko siya ng lunch at saka ng almusal. Tapos, bumabalik na lang ako sa pagtulog. Napakarami ko na namang mga tupiin. Siguro naglalaba ako mga every other day. Pero minsan consecutive kapag kailangan mong maglaba ng mga basahan o kaya ng mga kortina. Holiday ngayon dito kaya sarado yung school na pinagtatrabahuan ko. Pero syempre marami pa rin tayong mga daily chores na kailangan gawin. Magbubukas naman ako ng mga bintana para makita yung liwanag galing sa labas. Ito nga pala si Juliet. Siya yung aso namin dito sa bahay at tahimik lang talaga siya. Ngayon naman, lalabas ako para tignan yung mga manok. Meron kasi kaming mga ilang alagang manok dito. Winter na ngayon dito pero hindi naman masyado nag-i-snow kagaya sa ibang states. Pero kahit hindi nag-i-snow, sobrang lamig pa rin talaga. At saka makikita mo na nagfi-freeze yung lupa, yung mga halaman. Ito yung example nung sinasabi ko kanina na nafe-freeze yung mga halaman dito. Yung mga tuyong dahon, sanga, at saka yung lupa. Araw-araw namin chine-check yung mga manok kasi kapag malamig, nagpi-freeze yung tubig nila so kailangan nating basagin yung yelo or palitan ng tubig. Every other day, pinapalabas namin yung mga manok para naman nakakapag-ikot-ikot sila, nakakakain sila ng iba bukod sa feeds. Ayaw din kasi ng asawa ko na palagi lang sila nakakala. Parang nakakalungkot naman kasi yun, di ba? Come on, Juliet. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko na dito kami nakatira sa probinsya. Kasi sobrang tahimik at payapa. Alam mo, paborito kong kumain ng kanin sa umaga. Kagabi, nagluto ako ng sinigang na baka. So, yung leftover yung kinakain ko.
Gusto mo rin bang nagbabasa ng Bible sa umaga or nakikinig ng sermon? Alam mo, magandang lifestyle yung pinabasa mo yung Word of God every morning before you start your day. Kasi nagaguide ka ng Lord and nagagamit mo yung mga words of wisdom niya. Nag-crave ako ng siomai, so I decided na gumawa na lang kasi medyo mahirap makabili dito, and kung makahanap ka man ng mga nagtitinda ng siomai, medyo mahal. So mas makakamura ka kapag ikaw na lang yung gumawa. Alam mo, bago ko pumunta rito, worry ko talaga yung pagluluto kasi back in the Philippines, hindi naman ako palaging nagluluto. Most of the time, si mama talaga yung nagpe-prepare ng food namin. Kaya nung nagpunta ako dito, and every day, ako na yung nagluluto para sa buong pamilya, mas marami akong natututunan. Nagagamit ko yung mga nalaman ko from my mom. Madalas akong nagbe-bake ng tinapay ngayon kasi gusto sana naming masanay na homemade bread na lang yung kinakain namin. Mas healthy kasi yun kesa yung binibili sa grocery. Alam mo, yung isa sa mga na-miss ko sa Pilipinas is yung pandesal. Kaya inaaral ko talaga na makagawa ng pandesal dito sa bahay para naman makakain din kami. Dati sa Pilipinas, tuwing umaga bumibili ako ng pandesal. Gustong-gusto kong bumibili kapag mga 5:30 a.m. to 6 a.m. Kasi dun yung mainit pa talaga yung pandesal kasi bagong salang lang. Yun yung gusto ko. Kasi pagka bumili ka ng mga 7 a.m. or past 7 a.m., minsan nakakaubusan na rin. Ito naman yung siomai na ginagawa ko kanina. Medyo natuwa lang ako kasi gumawa rin ako ng chili oil. I think ito yung isa sa best kapag kumakain ka ng siomai. Yung sausawan talaga.